Naimbag na aldaw kinyayo aming kakabsat, magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. A few days ago, inamin ni Vice President Sara Duterte na nakita niya yung listahan ng mga personalidad na i-issuean ng warrant of arrest ng ICC at sinabi niya na kasama ang pangalan niya doon. Although sabi niya, medyo matagal-tagal pa siya dahil mas maunang aarestuhin sina Senator Bato de la Rosa, andun pa din daw ang pangalan ni Senator Bongo at ng ilan pa. Ngayon, ang katanungan ay ito. Maaari bang ipadala sa The Hague, Netherlands ang isang sitting president? Sabi naman ng ibang mga DDS, hindi daw po pwede dahil may immunity ang isang vice president. Ayon po sa ating saligang batas, tanging ang presidente lamang ang may immunity from suit. Sabi po dito sa balita, the Department of Justice said only the sitting President of the Republic has immunity from suit, not the Vice President according to the Philippine Constitution. Maliwanag na ang binibigyan ng immunity from suit ayon sa ating konstitusyon ay ang Pangulo lamang. That immunity applies only during his term. Kaya nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dahil wala na sa pwesto, ay nakulong na po sa ICC. E paano nga ang Vice President? Although wala nga siyang immunity, pero parang marami pa mga legal tussles ang mangyayari bago mapadala si Sara Duterte sa The Hague. Isa pa, sa Interpol. Pumayag kaya si President Bongbong Marcos na makipag-cooperate sa Interpol para hulihin at ipadala si Sara Duterte sa The Hague, Netherlands? Doon po sa kaso ni dating President Rodrigo Duterte, dahil tayo po ay miyembro ng Interpol, parang no choice ang ating presidente kung hindi makipag-cooperate. Dito kaya sa kaso ni Sara Duterte. So marami pong mga katanungan ang lalabas, lalo na pagdating ng warrant of arrest ni Sara Duterte. Sino ba ang pwedeng magpaliwanag sa atin tungkol dyan? Hindi naman po ako abogado. Ako gusto ko rin makarinig ng paliwanag. Posible nga ba na ipadampot si Sara Duterte sa Interpol kapag dumating na yung kanyang warrant of arrest? Tamang-tama naman. Napanood ko yung bagong episode ni Attorney Rene Bueno, ang isa sa aking paboritong lawyer vlogger. So pakinggan po natin siya at kung ano ang masasabi niya tungkol dito sa paparating na warrant of arrest ni Sara Duterte. Pero bago po natin panoorin ang video ni Atty. Bueno, pasyalan niyo po yung kanyang YouTube channel, mag-subscribe po kayo sa kanya. Dahil when it comes to legal matters, marami po tayong matututunan kay Atty. Bueno. Kaya nga kapag may napapanood akong very interesting episodes niya, sinishare ko po sa inyo. Panoorin po natin ito. Okay, sa episode na to ay ating pong pag-uusapan itong mga bali-balita na ang ating pong Vice Presidente ay nakalinya na daw, no? Diyan sa International Criminal Court na i-issuean na ng warrant of arrest. At ayon mismo kay Vice President Sara Duterte ay alam niya na siya ay nasa listahan na ng International Criminal Court na anytime na ay pwedeng arrestuin sa bisa ng isang warrant of arrest diyan sa The Hague, Netherlands. At ang katanungan ngayon dito ay pwede bang arestuhin ng International Criminal Court ang isang sitting vice president ng isang bansa? Sapagat ayon sa ating saligang batas, sinasabi sa Article 11, Section 2, na ang mga impeachable officials ay pwede lamang alisin sa kanilang posisyon at pagbawalan ng humawak ng kahit anong pwesto sa ating pamahalaan sa pamamagitan ng pagsasampa ng reklamong impeachment sa House of Representatives at kung matatapos ang pagdinig doon sa Senado at mapapatunayan siya ay nagkasala sa ilalim ng ating saligang batas, ay aalisin siya sa kanyang katungkulan at hindi napapayagan pang humawak ng kahit anong pwesto sa mga darating na panahon. Kahit anong pwesto, maski janitor yan o vice president o presidente, siya ay prohibited na, no, to occupy any government position.
So, kaya nga lamang sinasabi ng Article 27 ng Rome Statute na ang immunity ng mga opisyales ng pamahalaan, kung anumang bansa yan, ay tinatanggal sa ilalim ng Artikulo 27 ng Rome Statute. At kung sila ay nakagawa ng mga kasalanan, no, particularly itong four core, no, crimes na sinasabi diyan sa Rome Statute, katulad ng genocide, war crimes, crimes against humanity, ito yung reklamo kay Vice President Sara Duterte. Kung yan ang reklamo sa kanya, ay walang immunity ang Vice Presidente o kung sino mang opisyales ng ating pamahalaan. At siya ay pwedeng arestuhin, no, dito sa ating bansa. Ngunit magkakaroon dito ng pagtutunggali ng domestic law ng ating bansa at yung Rome Statute na yan. Sapagkat dito nga sa ating bansa, sa ilalim ng ating saligang batas, na ang Vice Presidente ay pwede lamang na matanggal sa kanyang posisyon sa pamamagitan ng isang impeachment complaint, and if convicted ay tanggal, but not through the filing of a criminal complaint in court. Hindi sa pamamagitan ng isang reklamong kriminal ang karakter, sapagkat mahigpit na sinasabi ng saligang batas na ang Vice Presidente ay pwede lamang maalis sa kanyang katungkulan sa pamamagitan ng isang impeachment complaint, and if convicted, tanggal, but not through the filing of a criminal complaint. At kung napatunayan, tatanggalin mo. Hindi po pwede kung criminal complaint, impeachment lamang. Kaya nga lamang itong sinasabing provision na to sa ating saligang batas ay pwedeng makipagtunggali, no, sa ilalim ng Article 27 ng Rome Statute. Kaya kapag inisyo ang warrant of arrest, pwedeng dalhin ang ating Vice Presidente doon sa The Hague, Netherlands, upang doon ay umatin ng mga pagdinig sa mga reklamong isinampalaban sa kanya, particularly yung crimes against humanity. Ngunit ito kasing International Criminal Court ay wala naman talagang enforcement power, no, para ipatupad ang isang warrant of arrest. Kung di makikipagtulungan ang ating pamahalaan, ay mahihirapan silang ipatupad ang isang warrant of arrest na inilabas laban sa kasalukuyang Vice Presidente. So magkakaroon dito ng very complex situation. Pwede bang arestuhin, no? At paano mangyayari doon sa umiiral na saligang batas? Kasi kapag inaresto mo ang Vice Presidente at dinala mo sa The Hague, Netherlands, it is as if na parang tinanggalan mo na siya ng katungkulan bilang Vice Presidente, sapagkat siya ay makukulong na doon sa International Criminal Court facilities doon sa The Hague, Netherlands. At ito ay lalabas, no, sa aking opinion, ay lalabas na pagdideprive, no, sa kanyang karapatan na manungkulan bilang Vice Presidente hanggang 2028. So magkakaroon dito ng legal arguments. Maraming legal arguments na lalabas dito. Kung sakasakaling andyan na ang warrant of arrest, ipatutupad ng International Criminal Court through the Interpol, maaari ba siyang bitbitin doon? At doon ay ikulong sa Netherlands, considering the fact that she is the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. Walang direct precedents dito sa sitwasyon ni Vice President Sara Duterte. Pero meron akong parang nabasa before, na-discuss ko to, yung Kenyan President tsaka yung isa pang presidente na naharap, no,
na sa reklamong crimes against humanity. But the thing is that itong dalawang presidente na to or vice president yung isa ay naglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court, but it was effected only after the term of the sitting president. Yung maalala yung pangalan. So, anyway, nawala sa isip ko yung pangalan ng dalawang leader niya ng dalawang bansa. Alam ko yung isa sa Kenya, parehong African countries to no? So, yung warrant of arrest, although ni-release while they are still in power, but it was only affected yung pinuno, yung leader ng bansa na yon ay naaresto lamang noong sila ay tapos na maglingkod sa kanilang pamahalaan. So, ganun din ba mangyayari dito sa kaso ni Vice President Sara Duterte? Hihintayin bang matapos muna ang kanyang term bilang Vice President at unahin na magkaroon ng pagdinig diyan sa ating Senado at siya ay makonvict, no, sa ilalim ng isang impeachment complaint na ipinail doon sa House of Representatives, o siya ba ay dadamputin agad-agad ng International Criminal Court at doon ay humarap sa hukuman at umattend ng mga pagdinig at hintayin ang desisyon ng International Criminal Court. Kung gano'n ang mangyayari ay pwedeng lalabas na parang tinanggal mo na din siya sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente at wag nang tapusin ang kanyang term bilang Vice President ng Republika ng Pilipinas, sapagkat kapag dinala mo yan doon sa The Hague, Netherlands, ay hindi na makakapag-perform yan ng kanyang katungkulan bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. It is good as if she has already been removed from office the moment ICC effected the warrant of arrest. So, ano mangingibabaw dito? So, as I said earlier, maraming lalabas na mga legal arguments dito sapagkat pwedeng mangibabaw ang probisyon ng ating saligang batas na proteksyonan ang sitting Vice President at huwag hayaang dalhin sa The Hague, Netherlands upang doon ay harapin ang mga kaso o mga reklamong isinampalaban sa kanya for crimes against humanity. Or pababayaan ba natin? Makikipag-cooperate ba ang Marcos administration sa International Police, sa International Criminal Court upang itong ating Vice Presidente ay arestuhin at panagutin sa mga reklamong ibinibintang sa kanya for crimes against humanity. So, iintayin natin yung sitwasyon na yan na kung saan dadating, isa-serve ang warrant of arrest. Ano ang mga legal arguments na lalabas? Sa ilalim ng 1987 Constitution, sa ilalim ng Article 27 of the Rome Statute, sa ilalim ng Vienna Convention, marami pong legal arguments na magsusulputan in the event the warrant of arrest will be released by the International Court doon sa The Hague, Netherlands. At bago tayo matapos, gusto ko lang pong ipabatid sa lahat na ito pong aking sinasabi ay sarili kong opinyon at ayon sa aking pagkakaintindi at interpretasyon ng saligang batas at ng The Rome Statute. And sinasabi ko to for educational purposes only. Pwedeng ako'y magkamali o pwedeng ako'y maging tama sa aking mga ipinaliwanag sa episode Ayan, na to. maliwanag po ang sinabi ni Atty. Beno. Although sinabi naman niya, ang kanyang mga sinabi ay sarili niya lang opinyon. Pwede kayong makiayon or hindi. Pero para sa akin, sana nga mapadala si Sara Duterte sa Netherlands. Kailangan pong matigil na ang paghahasik ng gulo ng pamilya Duterte. At ang akin pong sinabi ay sarili ko lang din opinyon. Kayo po, ano ang masasabi ninyo?
Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnina.